Ang bidyong ito ay tatalakay sa kabias ng umusbong sa kontinente ng Afrika, ang kabias ng Egyptian. Ang sinaunang kasaysayan ng Egypt ay kadalasang hinahati sa mga panahong batay sa dinastiya na naghaharing Pharaoh. Ang Pharaoh ay tumatayong pinuno at hari ng sinaunang Egypt at itinuturing ding isang Diyos na taglay ang mga lihim ng langit at lupa. Para sa mga Pharaoh, sila ang tagapagtanggol sa kanilang nasasakupan. Sa pangkalahatan, maituturing na kontrolado ng isang Pharaoh ang lahat na aspekto ng pamumuhay ng mga sinaunang Egyptian, kabilang sa kanyang mga tungkulin ang pagsasaayos ng mga irigasyon, pagkontrol sa kalakalan, pagtatakda ng mga batas, pagpapanatili ng hukbo at pagtiyak sa kaayusan ng Egypt. Ang mga scholar na nag-aaral sa kasaysayan ng Egypt ay tinatawag na mga Egyptologists. Batay sa ilang tala, mahahati ang kronolohiya ng kasaysayan ng Egypt sa mga sumusunod na pagpapanahon. Una ay ang pre-dynastic period o ang panahon na nauna sa panahon ng mga dinastiya. Ito ay sumasakop sa panahong nauna pa sa 3100 BCE. Pangalawa ay ang early dynastic period o ang panahon ng mga unang dinastiya. Sumasakop ito sa una at ikalawang dinastiya. Pangatlo ay ang Old Kingdom o tinatawag ding matandang kaharian. Sinasakop nito ang ikatlo hanggang ika-anim na dinastiya. Pang-apat ay ang First Intermediate Period o ang unang intermediate panahon. Sakop nito ang ikapito hanggang ika-11 dinastiya. Panglima ay ang Middle Kingdom o ang gitnang kaharian. Sinasakop nito ang ika-12 hanggang ika-13 dinastiya. Pang-anim ay ang Second Intermediate Period o ang ikalawang intermedyang panahon. Sumasakop ito sa ika-14 hanggang ika-17 dinastiya. Pang-pito ay ang New Kingdom o ang bagong kaharian. Sumasakop ito sa ika-18 hanggang ika-20 dinastiya. Pang-walo ay ang Third Intermediate Period na sumasakop naman sa 21st hanggang 25th dynasty. At ang huli ay ang Late Period o ang huling panahon na sumasakop sa 26th dynasty hanggang 31st dynasty. Naging ibabaw ang bawat dinastiya hanggat hindi ito napapatalsik o walang tagapagmana sa trono. Ang mga petsa ng mga pangyayari sa kasaysayan ng Egypt ay patuloy pa rin paksa ng mga pananaliksik kaya di pa maitakda ang tiyak na petsa. Talakayin natin ang pre-dynastic period o ang panahong nauna pa sa mga dinastiya. Sa panahong ito, ang mga sinaunang Egyptian ay namuhay sa mga pamayanang malapit sa Nile River. Tulad sa Mesopotamia, sumailalim sila sa pamamahala ng mga lokal na pinunong may kontrol sa pakikipagkalakalan. Ang mga eskribano ay nakapaglinang din ng kanilang sariling sistema na pagsulat na tinatawag na hieroglyphics o nangangahulugang sagradong ukit o hieratic sa wikang Greek. Ang sinaunang panulat na ito ay naging mahalaga sa pakikipagkalakalan at pagtatala ng mga pangyayari. Pagsapit ng ika-4 na milenyo BCE, ang ilang pamayanan ay naging sentro ng pamumuhay sa sinaunang Egypt. Nang lumaon, ang mga ito ay tinawag na nome o malalayang pamayanan na naging batayan ng mga binuong lalawigan ng sinaunang estado ng Egypt. Ang mga pinuno ng mga nome o nomarch ay unti-unting nakapagbuklod sa isang estado sa Nile upang makabuo ng panrehiyong pagkakakilanlan. Dumako naman tayo sa panahon ng mga unang dinastiya o early dynastic period. Ang proseso ng pagbubuo ng isang estado ay nagtagal ng ilang siglo lamang. Mahalagang salik ang pagkakaroon ng mga alyansa sa harap ng mabilis na mga pagbabago sa aspektong pangkabuhayan at politikal. Unti-unti ring lumaki ang populasyon nangangailangan ng mas intensibong irigasyon para sa mga lupang sakahan. Dalawang kaharian ang nabuo sa kahabaan ng Nile, ang Upper Egypt at ang Lower Egypt. Noong 3100 BCE, isang pinuno ng Upper Egypt sa katauhan ni Menes ang sumakop sa Lower Egypt
na nagbigay daan upang mapag-isa ang lupain sa mahabang panahon. Si Menes ay isa sa mga pinakaunang pero sa panahon ng unang dinastiya ng Egypt. Maliban sa pagkakaroon ng pinag-isang pangangasiwa, nagtalaga rin siya ng mga gobernador sa iba't ibang lupain. Ang Memphis ang naging kabisera sa panahon ng pag-ahari ni Menes. Ang matandang kaharian naman o Old Kingdom ay nagsimula sa ikatlong dinastiya ng Egypt. Ang mga kahanga-hangang piramid o piramide ng Egypt na itinayo sa panahong ito ay nagsilbing mga monumento ng kapangyarihan ng mga pero at huling hantungan sa kanilang pagpanaw. Ang pagtatayo ng mga ganitong uri ng istruktura ay nangailangan ng husay mula sa mga arkitekto ng disenyo at sakripisyo naman mula sa libu-libong taong nagtayo nito. Ang ilan sa halimbawa nito ay ang Great Pyramid ni Khufu sa Giza na naitayo noong 2600 BCE. Ito ay may lawak na 5.3 ektarya at may taas na 147 metro. Sa kabuuan, tinatayang may 80 lokasyon ang pinagtayuan ng mga piramide sa Egypt. Subalit ang karamihan sa mga ito ay gumuho na. Ang mga piramide ang tanging estrukturang Egyptian na nananatili sa kasalukuyang panahon. Kabilang ito sa tinaguriang Seven Wonders of the Ancient World na itinala ng mga Greek na pinakamagandang arkitektura sa mundo. Si Pepi II ang kahuli-hulihang pero ng ika-6 na dinastiya. Pinaniniwala ang tumagal ng 74 na taon ng kanyang pamumuno na nangangahulugang siya ang pinakamatagal na naghari sa lahat ng hari sa kasaysayan. 6 na taong gulang lamang siya nang maupo sa trono. Bumagsak ang Old Kingdom sa kanyang pagkamatay. Ang kaharian ay nagsimulang humina dahil sa laganap na taggutom at mahinang pamamahala. Nagsimulang hamunin ng ilang mga opisyal na pamahalaan ang kapangyarihan ng Pharaoh. Dahil dito, nasadlak ang lupain sa kaguluhan sa loob ng halos 2 siglo. Ang unang intermedyang panahon naman ay nagsimula sa ika-7 hanggang ika-11 dinastiya ng Egypt. Sa pagsapit na 2160 BCE, tinangka ng mga panibagong pero na pagbukluring muli ang Lower Egypt mula sa kabisera nitong Heracleopolis. Sa kabilang dako, ang kanilang mga katunggali sa Thebes ay binuo naman ang Upper Egypt. Dulot nito, nagsagupaan ng 2 magkaribal na dinastiya sa Egypt. Ang pinuno mula sa Heracleopolis ay nagmula sa linya ng mga pero na si Actoy, samantalang ang unang 4 na pinuno mula sa Thebes ay pinangalan ng Imhotep o Antef. Ang kaguluhang politikal ay nagtapos sa pagpasok ng gitnang panahon ng manungkulan si Mentuhotep I. Sa mga sumunod na naghari, napag-isa muli ang Egypt. Sa panahon ni Senusret I o Sesostris I, nakipagtunggali siya sa bahaging Nubia. Sa una ring pagkakataon, tinangka niya palawakin ang kapangyarihan ng Egypt hanggang sa Syria. Ang pinakamahusay na pinuno sa panahong ito ay si Amenemhet II na namayani sa loob ng 45 taon. Hindi sa lambak ng Nile naganap ang mga gawain na karamihan sa mga naging pinuno ng ika-12 dinastiya. Sa halip, maraming ekspedisyon na nagtungo sa Nubia, Syria at Eastern Desert upang tumuklas sa mahalagang bagay na maaaring minahin o mga kahoy na maaaring gamitin. Nagkaroon din ng kalakalan sa pagitan ng Egypt at Crete sa kabias ng Minoan. Ang ika-13 dinastiya ay bahagi ng gitnang kaharian. Kaguluhan at pagdating ng mga Hyksos mula sa Asya ang namayani sa panahong ito. Ang katagang Hyksos ay nangangahulugang mga prinsipe mula sa dayuhang lupain. Sinamantala nila ang mga kaguluhan sa Nile para makontrol ang lugar at palawigin ang kanilang kapangyarihan sa katimugan. Nagsimula ang pamamayani ng mga Hyksos noong 1670 BCE at kanilang napasailalim ang Egypt sa loob ng 1 siglo. Hindi nagtagal, ang kanilang paggamit ng mga chariot ay natutuhan din ng mga Egyptian. Nang lumaon, dahil sa kawalan ng kontrol sa kabisera, nagsimula ang panibagong panahon sa kasaysayan ng Egypt. Ito ang ika-2 intermedyang panahon. Ang ika-15 dinastiya ay nangibabaw sa isang bahagi ng Nile Delta. Ang naging pangunahing banta sa mga pero ng Thebes ay ang ika-16 na dinastiya na tinatawag ding dinastiya ng Great Hyksos na namayani sa Avaris.
Nagawang palawigin ng mga pinuno rito ang kanilang kapangyarihan hanggang sa katimugang bahagi na umaabot sa Thebes. Ang pangingibabaw ng dinastiya ng mga Hyksos ay natapos sa pag-usbong ng ika-17 dinastiya. Nagawang mapatalsik ng mga pinuno nito ang mga Hyksos mula sa Egypt. Ang bagong kaharian ay itinuturing na pinakadakilang panahon ng kabias ng Egyptian. Ito ay pinasimulan ng ika-18 dinastiya. Tinatawag din ito bilang Empire Age. Naitaboy ni Ahmose ang mga Hyksos mula sa Egypt noong 1570 BCE. Sinimulan niya ang dinastiya ng madakilang Pharaoh mula sa Thebes at namayani mula sa Delta hanggang Nubia sa katimugan. Panahon din ito ng agresibong pagpapalawak na lupain ng Egypt sa kamay ng malalakas na mga Pharaoh. Ang kapangyarihan ng Egypt ay umabot sa Nubia sa katimugan hanggang sa Euphrates River sa Mesopotamia sa lupain ng mga Hittite. Si Reyna Hatshepsut, ang asawa ni Pharaoh Thutmose II, ay kinikilala bilang isa sa mahusay na babaeng pinuno sa kasaysayan. Siya ay nagpagawa ng mga templo at nagpadala ng mga ekspedisyon sa ibang mga lupain. Sa kanyang pagkamatay, lalo pang pinalawig ni Thutmose III na anak ni Thutmose II ang Imperyong Egypt. Isa sa mga tanyag na Pharaoh noong ika-14 na siglo BCE si Amenopis IV o si Akhenaton. Tinangka niya bawasan ang kapangyarihan ng mga pari sa pamahalaan. Tinangka rin niya baguhin ang paniniwala ng mga tao tungkol sa pagsamba sa maraming Diyos. Pinasimulan niya ang bagong relihiyon na nakatuon sa pagsamba sa iisang Diyos. Ito ay si Aton na sinasagisag ng araw. Sa kasamaang palad, hindi tinangkilik na mga pari ang ganitong pagtatangka. Sa pagkamatay ni Akhenaton, tuluyang nawala ang kanyang sinimulan. Ang ika-19 na dinastiya ay pinasimulan ni Ramesses I. Siya ay sinundan ni Seti I at Ramesses II. Si Ramesses II ay isa sa mahusay na pinuno ng mga panahong ito. Sa loob ng 20 taon, kinalaban niya ang mga Hittite mula sa Asia Minor na unti-unting pumapasok sa silangang bahagi ng Egypt. Ang ikatlong intermedyang panahon ay pinasimulan na ika-21 dinastiya na tinatawag din bilang Tanites. Ito ay pinasimulan ni Smendes ng Lower Egypt. Ang dinastiyang ito ay napalitan ng mga hari mula sa Libya na nagpasimula naman ng ika-22 dinastiya. Ang unang pinuno nito ay si Shoshenq I na isang general sa ilalim na nagdaang dinastiya. Sa mga panahong ito, maraming mga nagtutunggali ang pangkat ang nagnanais na mapasakamay ang kapangyarihan. Humantong ito sa pagbuo ng ika-23 dinastiya. Sa Sudan naman ay isang prinsipe ang kumontrol sa Lower Nubia. Nang tumagal, isang nagngangalakpay ang sumalakay pahilaga upang kalabanin ang mga nagahari sa Nile Delta. Umabot ang kanyang kapangyarihan hanggang sa Memphis. Sumuko na tumagal ang kanyang katunggaling si Tefnakte, subalit pinayagan siyang mamuno sa Lower Egypt. Sinimulan niya ika-24 na dinastiya na hindi naman nagtagal. Ang huling panahon sa kabias ng Egyptian ay nagsimula sa ika-26 na dinastiya sa ilalim ng pamumuno ni Psammetichus. Nagawa niya pagbuklorin ang Middle at Lower Egypt. Nakontrol niya ang buong Egypt noong 656 BCE. Sa ilalim ni Apries, isang hukbo ang ipinadala niya upang tulungan ang mga taga-Libya na puksain ang kolonya ng Greece na Cyrene. Subalit ang malaking pagkatalo ng kanyang hukbo ay nagdulot ng kaguluhang sibil na humantong sa paghalili ni Amasis II. Hindi nagtagal, napasakamay ng mga Persia ng Egypt. Ang pinuno ng mga Persia na si Cambyses II ang naging unang hari ng ika-27 dinastiya. Napalayas ng mga Egyptian ang mga Persian sa pagtatapos ng ika-28 dinastiya. Sa pananaw ng Persia, ang Egypt ay isa lamang nagre-rebeldeng lalawigan nito. Namuno ang mga Egyptian hanggang sa ika-30 dinastiya bagamat mahihina ang mga naging pinuno. Panandali ang pumalik sa kapangyarihan ng mga Persian at itinatag ang ika-31 dinastiya. Noong 332 BCE, sinakop ni Alexander the Great ang Egypt at ginawa itong bahagi ng kanyang imperyong Hellenistic.
Malawak ang saklaw ng kanyang imperyo na umabot ng Egypt, Macedonia, Asia Minor, Persia, Mesopotamia hanggang Indus Valley sa India. Sa kanyang pagkamatay noong 323 BCE, naging satrap o gobernador ng Egypt ang kanyang kaibigan at general na si Ptolemy. Noong 305 BCE, itinalaga ni Ptolemy ang kanyang sarili bilang hari ng Egypt at pinasimulan ang panahong Ptolemaic. Ang dinastiyang Ptolemaic ay naghari sa loob ng halos 3 siglo. Si Cleopatra VII ang kahuli-hulihang reyna ng dinastiya. Ang Egypt ay naging bahagi ng Imperyong Roman noong 30 BCE. Naririto ang mga ambag ng kabias ng Egyptian sa daigdig. Nangunguna na dyan ang piramid. Ang mga piramide ay hitik sa mga simbolismong relihiyoso. Libingan nito na pero kung kaya sinisimbolo nito ang kapangyarihan ng mamumuno. Gayun din, pinatunayan nito ang paniniwala sa buhay matapos ang kamatayan. Lahat ng kayamanan at karangyaan ng pero ay makikita sa piramide bilang paghahanda sa kabilang buhay. Ikalawa ay ang mummification. Ito ay isang proseso kung saan ang katawan ng isang yumao ay sumasailalim sa isang preserbasyon bago ito tuluyang ilibing. Ikatlo ay ang hieroglyphics na sistema ng panulat ng mga Egyptian. Ito ay nakasulat hindi lamang sa mga papel, kundi nakaukit din sa mga pampublikong gusali o kaya naman ay nakapinta sa luwad o kahoy. Ang panulat na ito ay naging mahalaga sa pagtatala at kalakalan. Kabilang din sa ambag ng kabias ng Egyptian ang geometry, medisina tulad na pagsasaayos ng nabaling buto, kalendaryo na may 365 days, at sagradong pagdiriwang.